ng mga banal na kasulatan, iyon ang pupuntahan ng mga tao na may banal na espiritu. Na ang banal na espiritu ang siyang maglalapit sa kanya, sa Ama. At ang mga binigyan ng tatak ng Espiritu Santo ay yaon ang mga hinirang ng Diyos. Ngayon, ang tanong natin, saan po ba ibinilang ng Diyos ang kanyang mga hinirang? Kung kanina po ay nakita natin, nalaman po natin, ang mga may tatak ng Espiritu Santo ay mga hinirang ng Diyos. Saan po ba ibinilang ng Diyos ang kanyang mga hinirang? Pakinggan po natin ang susunod na talatang babasahin po natin sa Efeso 2:19. Ito po ang pahayag. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Amen. Ang mga hinirang ng Diyos na may tatak ng Espiritu Santo na yon ay nandoon sa bayan ng Diyos. Ayon kay Apostol Pablo, ay naroon sila sa bayan ng Diyos. Ayun din po ang tinutukoy ng Biblia na ang mga hinirang niya ay naging kabilang sa kanyang sambahayan. Sino ang nagsalita nito? Ang ating Panginoong Diyos. Ayon kay Apostol Pablo, kabilang sa kanyang sambahayan, o sa ibang mga talata ng Biblia sa King James Version, ay sambahayan ng Diyos. At sa ibang mga talata ng Biblia naman sa banal na kasulatan ng isang sali ng Biblia, ang nakalagay doon ay miyembro ng sambahayan ng Diyos. Sa makatwid, ang mga hinirang ng Diyos na may tatak ng Espiritu Santo, na ito ang may pangako ng ating Panginoon Diyos, ay kabilang sa sambahayan ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, ang tanong po natin, sino po ba ang tagapamuno ng sambahayan ng Diyos? Meron po ba na kinikilala na tagapamuno ang sambahayan ng Diyos? Basahin po natin, ipagpapatuloy po natin ang ating pagbasa sa Efeso 2:20. Ito po ang pahayag. Ito po ay pinag-aaralan po natin ng sunod-sunod para makita natin kung sino ang tagapamuno ng sambahayan ng Diyos. Kayo may itinayo rin sa saligan ng mga apostol at ng mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Ang pundasyon nito ay ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang kinikilala ng mga kaanib sa loob ng sambahayan ng Diyos na tagapanguna o pundasyon ng sambahayan ng Diyos. Sa verse 21, at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, dahil po sa atin, yung mga tinawag, yung mga hinirang ng Diyos, yung mga nakipag-isa kay Kristo, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Andun pong muli ang banal na Espiritu na magiging tahanan ng Diyos ang mga taong hinirang ng ating Panginoon na ibinilang niya sa kanyang sambahayan, na ito rin ang tinutukoy ni Apostol Pablo na kami naging bayan ng Diyos. Kayo rin ay naging bayan ng Diyos. At ito po yung mga tinatakan ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng Espiritu, kayo man ay naging tahanan ng Diyos. Sa mga tuwid, napakahalaga po talaga ng banal na Espiritu sa atin. At dito po ay napatunayan natin na hindi po natin maiwasan na ang tao ay magkaroon ng banal na Espiritu. Kailangan po ang banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ang siyang nagpalaya po sa atin, sa ating mga kasalanan. At atin pong nalaman na ang tagapanguna dito o tagapamuno sa sambahayan ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. At bukod din po sa ating Panginoong Hesukristo, tulad din ng sinabi ni Apostol Pablo
kayo may naging bayan ng Diyos. Kami rin naging bayan ng Diyos. Bukod kay Kristo o sa ating Panginoon, meron pa ba na nauna na naging namuno sa sambahayan ng Diyos? Nung wala pa, hindi pa isinusugo ang ating Panginoong Hesukristo ng ating Ama. Meron bang namuno sa bayan ng Diyos o sa sambahayan ng Diyos? Pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Hebreo 3:5 at 6. Ito po ang pahayag ng Biblia. Si Moises ay tapat nga sa buong sambahayan ng Diyos, ngunit bilang lingkod upang magpatotoo sa mga bagay na inihahayag sa hinaharap. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos, at tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahiya. Noong wala pa ang ating Panginoong Hesukristo, hindi pa siya isinusugo ng ating Panginoong Diyos, ng ating Ama. Meron bang tagapanguna sa sambahayan ng Diyos? Meron po. Sa kapanahunan ni Moises, sa kanyang kapanahunan, nang iligtas ni Moises nang iligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ang pagkaalipin ng mga Israelita. At ito po, sa mga unang pag-aaralan natin, ang bayan ng Diyos ay ito po ang Israelita, ang sambahayan ni Jacob. Kaya nga, doon sa tinutukoy ni Apostol Pablo, kami nga'y naging bayan ng Diyos, kayo rin ay magiging bayan ng Diyos. Yun po ang sinasabi ng Biblia, na kayo may maging kasama o kaanib o sa sambahayan ng Diyos. Ang mga tinatakan ng Espiritu Santo, mga hinirang niya, mga pinili ng ating Panginoon. At doon po natin nalaman na si Moises ay namuno sa sambahayan ng Diyos sa kanyang kapanahunan. Kaya po, maliwanag po na dito po sa samahang ito ng sambahayan ng Diyos kay Kristo Jesus, nakita po natin na ang banal na Espiritu ay nakatatak sa mga hinirang ng ating Panginoon Diyos, sa mga kasama o kabilang sa sambahayan ng Diyos. At ang kinikilala po natin tagapamuno hanggang sa ating kasalukuyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. At bilang inyong lingkod ay ipinagpapatuloy lang ang sambahayan ng Diyos sa ating panahon upang manatili po ang pangako ng Diyos, upang mahayag ang salita ng Diyos, upang may parating sa lahat ang mga katwiran ng ating Panginoon sa pamamagitan ng inyong lingkod at mga kasama, mga katulong ng inyong lingkod sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Kaya po, tayo po ay naniniwala, sumasampalataya ng sambahayan ng Diyos. Ito po ay merong tatak ng Espiritu Santo ang mga kaanib dito. At tulad nga ng sinasabi sa verse 6, subalit si Kristo'y tapat bilang anak na mumuno sa sambahayan ng Diyos, at tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahiya. Ito po ang nais po nating iparating sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig. Ang sambahayan ng Diyos ay isang paraan upang ang tao ay magkaroon ng pananalig at pananampalataya at magkaroon ng kaligtasan. Ano pa ang binibigay ng ating Panginoon? Ano po ang pag-asa ng mga tao na nasa loob ng sambahayan ng Diyos? Pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia sa Hebreo 10 at 19. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya na makapapasok sa dakong kabanal-banalan. Dahil sa kamatayan ni Jesus, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalawang bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Ang mga kaanib sa loob ng sambahayan ng Diyos na may tatak ng Espiritu Santo ay malaya na makapapasok sa dakong kabanal-banalan. Ito ang pangako ng Diyos. Ito ang sinabi ng ating Panginoon.
Ito po ang magagawa o matatamo ng isang tao na nasa loob ng sambahay ng Diyos. May pangako ang Diyos at ibinigay niya isang paraan upang ang sambahay ng Diyos ay aniban ng mga tao upang magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng tatak ng Espiritu Santo bilang tatak ng kaligtasan ng bawat isa atin. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabi. Ibinigay na sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga doon sa sinasabi, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating isama kundi sa pamamagitan. Ang ating Panginoong Hesus ang isang bago at buhay na daan upang ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Upang ang tao ay makalagpas hanggang sa kabila ng tabi. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay sa atin, nagturo sa atin upang ang tao ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Sana po, mga kaibigan at mga taga-subaybay, ang aral na ito ng sambahay ng Diyos ay isang paraan